Good evening, Sir Nebkero. Ako po si Bob. May ibabahagi po akong kwento na may kinalaman sa kaibigan kong pinaglihi yata sa sigarilyo. Itago natin siya sa pangalang Yolo. Bata pa po si Yolo, 18 or 19 lang yata siya. Matanda ako sa kanya pero naging magkaibigan kami dahil sa basketball. Bukod sa magkasama kami sa team, madalas ko ring makita si Yolo na nakatambay sa tindahan ni Aling Mameng. Kung nakakailang sigarilyo siya habang nakatambay ay hindi ko na alam. Basta isang beses, nagulat na lang kami nang kumalat ang balitang may nangyayari raw na hindi maganda kay Yolo. Nanginginig daw ito habang humihit-hit ng sigarilyo. Parang wala siya sa sarili. Sabi ng nanay niya, noong araw na yon walang ginawa si Yolo kundi manigarilyo. Ang dami na nga raw sigarilyo sa paanan niya at hindi nila malaman kung saan nanggagaling yung mga hinihit-hit niya. Wala naman daw silang makitang kaha ng sigarilyo na naroon at lalong hindi naman nila nakikitang umaalis si Yolo para bumili. Hindi natulog noong nagdaang gabi si Yolo. Hindi kumain at hindi rin nagbabanyo. As in nakaupo lang sa terrace nila. Hindi nagsasalita at parabang balisang-balisa na hindi nila maintindihan. Nakita ko rin yon, Boss Neb, noong pinuntahan ko siya. Ibang klase rin ang pag-upo niya. Yun bang pabukaka na parang nuno sa punso. Tapos nanlalaki yung mga mata at pawis na pawis kahit tinatapatan siya ng electric fan ng nanay niya. Dahil sa ganoong kalagayan ni Yolo noong maghapong yon, ay pinasya ng nanay niya na ipaalbularyo ito. Ayon sa albularyo, may nagambala raw itong nuno o duwende na pwedeng natapunan nito ng upos ng sigarilyo at nasaktan. Kaya naman pinarusahan ito sa pamamagitan ng walang tigil na paninigarilyo. Kaya ganoon ang nangyari. Matapos itong gamutin ng albularyo ay umayos na rin ang kalagayan ni Yolo. Mula noon ay hindi ko na ulit ito nakitang humawak man lang ng yosi. Pero parang may nag-iba sa kanya, Sir Neb. Madalas naming naririnig na nagsasalita siyang mag-isa. Hindi namin alam kung dahil pa ba yun sa nuno o naapektuhan na rin ang utak niya. Magandang umaga po, Sir Neb. Isa po ako sa silent listeners nyo. Lagi ring nakaabang sa bawat upload nyo ng mga kapanapanabik na kwento. Naisip ko bakit hindi ko rin ipadala ang sarili kong karanasan. Ako nga po pala si RJ. Dati po akong cigarette vendor, kaya naman natutunan ko rin ito. Nagsimula akong manigarilyo sa edad na 16 kung kailan din ako nagsimulang magbenta. At ang bisyong ito ay ayaw na ayaw ng tatang ko. Pilit niya akong pinabitaw dito dahil sisirain lang daw ng sigarilyo ang kalusugan ko. Alam ko naman po yun, pero sadya lang matigas ang ulo ko at palihim ko pa rin itong ginagawa kapag wala si tatang sa paligid. Hanggang sa mamatay nga si tatang, Sir Neb. Dahil wala na nga si tatang, akala ko ay magiging malaya na ako sa paninigarilyo. Pero noong unang araw pa lang na nakaburol siya, ay bigla na lang nawawala yung kaha ko ng yosi. Matapos ang nakakairitang paghahanap, ay bigla ko na lang itong makikita sa loob mismo ng kabaong ni tatang na parabang siya ang kumuha. Siyempre hindi ako naniwala sa ganun. Naisip ko baka nilagay lang ni nanang o kuya para matakot ako. Pero ilang beses na naulit ang ganoong pangyayari at palaging tumatanggi sila nanang at kuya na sila ang gumagawa nun. Sundin ko na lang daw ang bilin ng tatang ko para matahimik na ito. Nagkibit balikat na lang ako. Pero kahit nailibing na si tatang, ay maraming beses pa rin akong nawalan ng sigarilyo. Kung minsan ay yun mismong hinihit-hit ko na pinatong ko lang saglit sa ashtray, ay bigla na lang din nawawala. Napapakamot na lang ako sa ulo. Hanggang sa nagkaroon ng problema sa puntod na pinaglagakan sa tatang ko. Kaya napilitan si nanang na ipalipat ito. Nang buksan ang puntod ni tatang ay naroon kami para masigurong maayos itong maililipat sa bago nitong puntod. Ganun na lang ang pagkagulat namin, Sir Neb, nang bumulaga sa amin ang napakaraming sigarilyo.
Yung iba ay gamit na, tulad nga ng mga hinihit-hit ko na bigla na lang nawawala. Para bang lahat yun ay napupunta sa puntod ni Tatang. Mas grabe ang takot noon nila Nanang at Kuya. Umamin sila na noong una raw ay sila nga ang naglalagay sa kabaong ni Tatang ng mga sigarilyo ko para matakot ako. Pero noon lang daw nila ginawa yon, noong pinaglalamayan pa si Tatang. Imposible nang magawa nila yon pagkatapos ng libing. Pare-pareho kaming nangilabot at nagtaka kung papanong nagkaroon pa rin ng mga sigarilyo sa kabaong ni Tatang kahit na ilibing na ito. Ako po si May. Hello po sa inyo Sir Neb at sa lahat ng mga nakikinig. Share ko lang din po ang naging karanasan namin noon sa nilipatan naming bahay sa Batangas. Noong pinakita sa amin yon ng may-ari ay maayos naman po. Kaya nga naengganyo kaming tirhan. Bukod doon ay mababa lang din ang halaga ng upa. Mga 1 linggo na siguro kami roon nang magsimula kaming makakita ng mga upos ng sigarilyo. Una ay sa terrace. Kinabahan kami dahil wala namang lalaki sa amin. Puro po kami babae. Ako, ang mama namin at 2 pang kapatid na pawang mga babae rin. Wala sa amin ang naninigarilyo para magkaroon ng upos doon. Ang nasa isip namin ay baka may lalaking nagmamanman sa amin at naiwan doon ang upos ng sigarilyo niya. Medyo tagurin kasi ang pwesto ng bahay. Puro puno sa paligid. Dahil doon ay naglagay kami ng mga double lock sa pintuan sa harap at pati na rin sa kusina. Pero ang sumunod na kinakitaan namin ng upos ng sigarilyo ay sa loob na mismo ng bahay. Doon sa sala, sa kusina at maging sa kwarto. Pinagdududahan namin ang bawat isa kung sino ba sa amin ang palihim na naninigarilyo at nagkakalat ng upos nito. Pero lahat kami ay todo tanggi. Kasi imposible naman talaga dahil alam naming walang naninigarilyo sa amin. Hanggang sa para bang nananadya na yung kung sino mang nagkakalat ng upos dahil hindi na ito pangkaraniwan Sir Neb. Parami na ng parami. Kaya naman kinonsulta na namin yung may-ari kung bakit nangyayari yon. Wala kaming nakuhang impormasyon mula sa kanya pero meron sa kapitbahay. Siguro dahil pinoprotektahan ng may-ari yung paupahan niya at ayaw niyang umalis kami roon. Ayon nga doon sa kapitbahay namin, nalaman namin na ang sinundan naming tumira roon ay mag-ama na parehong malakas manigarilyo. Namatay daw silang pareho dahil sa aksidente sa tricycle. Hindi naman kami agad naniwala sa sinabing yon ng kapitbahay namin. Pero nung mga sumunod na araw Sir Neb, ay hindi na lang upos ang nakikita namin. Gabi-gabi kapag natutulog na kami, ay may naririnig kaming mga lalaking nag-uusap. At kapag lalabas kami para tignan, ay wala naman kaming nakikita. Nakalak pa rin yung mga pinto, kaya imposibleng may nakapasok. Pero kahit wala kaming makita, ay may naaamoy naman kaming usok ng sigarilyo at may kasamang matinding pakiramdam na parang may iba kaming kasama sa bahay na yon. Magkakatinginan na lang kami at sabay-sabay na tatakbo pabalik sa kwarto. Umabot lang kami ng 2 buwan Sir Neb. Umalis din kami at naghanap na lang ng ibang malilipatan.